Isang mapayapang event ang muli nating nasaksihan sa bayan ng Kawit, Cavite, kung saan nilahukan at iba't ibang paaralan sa bayan ng Kawit, Cavite. Katuwang ang mga estudyante, teacher, faculty member, official at nang maging ang mga kasapi ng local government, men in uniform ng bayan ng Kawit, Cavite, maging mga magulang ng mga mag-aaral at iba pang residente ng Kawit, Cavite. May ilan din delegado ng Korea at ibang bansa ang ating namataan sa event ng walk peace na ginanap dito sa Aguinaldo Shrine na Kawit, Cavite. May ilan ding representative ng mga private company na nakilahok sa naturang programa. Andun din ang inanambayan ng mayor ng Kawit, Cavite, Mayor Army Aguinaldo at ang kanyang mga local official. Three, two, one, go! Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Nagsimula po ang parada ng peace walk dito sa Kawit, Cavite, dito sa may water camp ng barangay Panamitan na Kawit, Cavite. Ito po ay nilahukan ng iba't ibang mag-aaral ng buong bayan ng Kawit, Cavite, maging ang kanilang mga faculty members, official at ng mga local official ng Kawit, Cavite at ang ating mga membro ng mga men in uniform at ibang mga sibilyan na residente ng naturang bayan. Nagsimula ang pagtitipon ng lahat na lumahok sa parada alas 2 ng hapon, lumakad ng parada bandang alas 3 ng hapon kasama ng ating mga kapulisan at mga barangay official. Pangalawang anniversary na ng peace walk na ginaganap dito sa bayan ng Kawit, Cavite, kung saan taon-taon ay gaganapin sa kanilang bayan. Napakaganda ng layunin nito sapagkat ang tema ng programang ito ay pagmamahal, kapayapaan sa puso't isipan ng bawat isa. Hindi lang sa Kawit kundi sa buong mundo, sa ating mga namumuno, sa ating lahat, sa mga matatanda, hindi lang sa mga kabataan na namumulat natin yung mga kabataan natin sa magandang asal at kapayapaan sa puso't isipan, pagmamahal sa lahat ng bagay, ika nga. Naalala ko tuloy ang bansang Japan sapagkat yung mga elementary sa kanila ay magmula elementary bago tumutong ng high school, ang pinag-aaralan ng kanilang subject ay yung yaman ng kanilang kultura, paggalang sa kapwa-tao, paggalang sa magulang, pagmamahal sa mga bagay na dapat ikagaganda ng kanilang kultura at sanilahi at mapanatili ang magandang kultura ng kanilang mga kabataan mula sa kanilang pagtanda. Ang magandang adikahin din to kung sakaling maisama sa subject ng mga elementary natin sa buong Pilipinas, kung gagawin ng national government natin, ay napakaganda po doon sa ating mga kabataan na nauhubog sila sa tamang pag-uugali, paggalang, pagmamahal at respeto sa lahat ng nilalang. Ito ay isang napakagandang adikain kung sakaling may adapt ng ating Department of Education sa lahat ng buong Pilipinas, sapagkat ang paaralan ay parang pangalawang bahay na ng ating mga mag-aaral, lalo-lalo na sa elementarya, sapagkat dyan inuhubog ang kanilang pagkatao at nagsisimula magkaroon at isipan magmula elementary to high school. So napakaganda ho na ma-adapt ng ating Department of Education na maibigay, may singit yung ganitong mga subject, yung tamang kultura, pagmamahal sa kultura, kaalaman ng mga ating mga kultura, pagmamahal sa kapwa, paggalang sa magulang, sapagkat ang ibang mga estudyante po sa atin hindi naman talaga minsan natututukan ng kanilang mga magulang dahil may mga trabaho. So ang nangyayari niyan, mas malimit ang oras ng mga estudyante sa kanilang eskwelahan. So magandang pagkakataon to talaga na maisama sa project ng national dahil ito ay napakagandang adikain na ginagawa ng bayan ng Kawit. Hindi rin po lingid sa
sa ating kaalaman ng ating mga kabataan, mga salinlahing kabataan ngayon ay ibang-iba nung araw ng kabataan nung kaming mga matatanda ngayon. So malaki ang paagwat, malayo ang pagkakaiba ng pag-uugali ngayon sapagkat may nakikita ko talaga pawalang galang na ho. Mayroong mga kabataan talaga na lumalaban sa mga magulang, nalululong sa mga masamang bisyo sa murang edad. So mas maganda ho talaga na pagmula sa elementary to high school, mabigyan ng subject ng pangaral ay tungkol sa kultura ng Pilipino at magandang asal, pagmamahal sa kapwa-tao, pagmamahal sa kanyang magulang at paggalang sa lahat ng nilalang ng Panginoon. Ito rin po sa magandang halimbawa na ibang bansa na mabilis umunlad sapagkat magandang kalidad yung kanilang edukasyon, halos lahat ay nakakapag-aral. So yun po ay isang mabilis na progress ng isang bansa. So pagka walang corruption ng isang bansa, isa rin sa maganda na walang corruption sapagkat mabilis po ang progress ng development ng isang bansa at magiging maayos ang gobyerno nito. So isa rin sa nakikita ko, pananaw ko, sariling pananaw ko sapagkat tayo isang mahirap na bansa. So paano natin ma-achieve yung bawat isa sa ating mga kabataan ay makapagtapos ng pag-aaral. So bago tayo magpatuloy, gusto ko lang muna i-shoutout yung mga kabataan na to, mga mag-aaral. At napakasarap tingnan sa video sapagkat ako ay nawiwindang sapagkat makikita mo yung laging ngiti nila at saka yung peace sign na kanilang pinakikita. Shoutout po sa inyong lahat. Isa pong magandang hangarin ng ganitong motive ng mga kabataan natin ay napoprone sa magandang gawain at adikahin na katulad ng mapayapang kabuhayan, isang payapang advocacy, ika nga. So tuloy lang natin yung naputol na kwento ko, kumbaga sariling kuro-kulo lang to. Dahil tayo isang mahirap na bansa, so pinakamagandang makikita ko dahil sa all over the country natin, marami mga kabataan out of school youth hindi nakapagtungtong ng college dahil doon sa kahirapan. So ang malimit na nangyayari sa ating bansa, tayo medyo mahirap na bansa. So ang number one na case na nangyayari, yung mga poverty line, is yan ang nagiging cause ng criminalization. Usually talaga na kaya nakakagawa ng hindi maganda isang tao sapagkat yung kahirapan, poverty. Ang iba naman, hindi natin masabi, talagang bisyo na. So talagang malaking percentage ang poverty ng source of criminalization sa ating bansa. So kung makapag-aral ka kahit vocational, so magiging kahit papaano magkakaroon ka ng idea kung paano maghanap buhay, magiging professional ka. So wala akong nakikita ang kriminal na professional, bihirang-bihira kung mga ganong mga biktima lang ng panahon. So pag isang professional o nakapag-aral ka, kahit paano magkakaroon ka na idea kung paano ka mabuhay na maayos. So paano natin magagawa yon? Dapat magawing mandatory ng national na every local municipality, sa lahat na every municipality, mag-put up tayo ng TESDA, under ng TESDA na complete course ng technical course. Sapagkat ang mga technical course ay in-demand sa mga ibang bansa. Actually, pagtapos ka rito ng doktor, pagdating mo sa ibang bansa, sa mga Europe country, America o hindi ka magiging doktor doon dahil may mataas silang standards. So mangyayari noon, magiging nurse ka. Ganun din kung engineer ka, nakatapos ka na engineer dito, pagdating mo doon sa mga Europe country o USA, magiging ka lang, utility o maintenance. So ganun, mas maganda. Every municipality gawin natin mandatory. So lahat namang out of school youth na hindi nakapag-aral, gawin nating mandatory na allowance, bigyan natin allowance tulad ng mga automotive, electrician, electronic, air conditioning technician, computer technician. So ito kasi yung mga kurso na to hindi man sa ibang bansa. So kung tayo naman ang maglalagay dyan ng mga TESDA o anumang vocational course, tapos hindi man sa abroad, wala rin, useless din yung pinag-aaral ng mga bata. So kailangan ang natin katulad ng mga electrical, automotive, computer technician, rack technician, so web developer, yan yung mga magandang semi-IT. So yan ang magandang mga in-demand na dapat matapos ng ating mga kabataan na kahit papano matulungan natin sila makahanap na hanap buhay, local man o international. Yung pong feeding program ng ating gobyerno, national to local, na pinupunduhan na malaki kung ano ng mga programa yan. Baka pwede natin i-divert doon sa mga educational, doon sa mga out of school youth na hindi mga nakapag-aral, walang kakayanan ng mga magulang dahil sa financial problem, poverty.
So baka pwede natin i-divert yun ng pagkalalaking pondo. So maging ano rin tayo, transparent tayo. Hindi puro na lang tayo ikabig puro na lang kurakot. So kailangan magkaroon tayo ng malasakit sa ating mamamayan para po sa ikagaganda ng ating bansa. Oo, naging edukado karamihan. Yan ay maliles yung kriminalisyon sapagkat karamihan. Pag ika-edukadong tao, naging professional ang isipan mo, nagiging professional ka. So malayo ka makakagawa ng krimen. So meron din mga nangyayari nakakagawa ng krimen na isang professional pag talagang tadhananay ka nga. Ang kailangan po sa atin ngayon kasi dapat yung long-term plan. Hindi yung pagsasamantala. Pansamantala. So sana maawa po kayo sa ating taong bayan. Yung po mga out of school youth na gusto mag-aral na walang kakayanan ng magulang ay palagay ko magkakaroon ng magandang hanap buhay pag sila ay nakatapos ng vocational dahil hindi man sa abroad ang mga vocational course. Lalong-lalo na sa ating mga Pilipino na paborito ng mga dayuhan dahil tayo ay magaling sa fabrication at dumiskarte sa trabaho. So isa pang dahilan sasabihin ng mga local o national meron naman tayong test dahil ka sa every provincial. So, hindi ganito nangyayari. Based on my experience, dati ko kasi nagtuturo ako ng kabataan ng air conditioning technician at saka computer servicing. Tinuro ko yan, sariling gastos ko yan. So pagdating mo nakukuha ng assessment, pupunta ka ng 13, hanapan ka nila na kung ikaw ay isang butante ng 13. So nagiging political nangyayari. So ang priority nila kung sino yung mga butante sa kanila, ganun din sa ibang lugar. So pinaka-the best talaga yan para matutukan na every municipality mag-put up na sariling TESDA na gawing ponduhan ng national o local para nang sa ganun yung kanilang mga kabataan na out of school youth mabigyan ng allowance para lang mag-aral doon sa kanilang ipuput up na TESDA course na vocational course na yung itatayo natin doon yung in demand talaga sa abroad. Kasi kung itatayo mo lang dyan yung mga bartender etc. hindi naman kailangan doon, tatama rin yung tao kabataan. So kailangan talaga yung in demand sa ibang bansa nang sa ganun magkaroon sila ng magkaroon sila ng interest at gawin na natin, bigyan natin allowance yung mga kabataan kasi karamihan talaga rito yung nga pagkain nila, hindi nila mapamasahe pa lang, hindi nila so maganda ilapit na natin sa kanila, maging na tayo malasakit baga sa mga kabataan natin na gusto mag-aaral. Hindi po tayo nagtatayo ng sariling bangko natin o kayabangan sapagkat based on my experience, yung mga natulungan kong bata, meron dito sa local na gumanda ang buhay, may sariling trabaho na, iba naman may sariling company na. Tapos yung iba naturo ako nung araw na naging helper ko na nagsabay pa kami kumuha ng assessment dahil kaya na niya kumuha ng assessment sa TESDA ako na nagbayad ng assessment niya nasa Canada at sa Australia yung iba. So iba ron talaga natulungan niya ako 100,000 pa at mga tools na mamahaling mga tools, isang bag talaga na nagkakahalaga na 100,000 din. So napakalaking bagay yung mga ganung bagay na nabigyan mo magbigyan mo ng magandang buhay yung mga ganung mga bata at magkakaroon talaga ng utang loob yan at kahit papano babalikan kanya. Pakinggan po natin ang mga magandang mensahe ng ating mga official. 700 na food pack ang ibinigay ni Mami Army sa atin. Okay ba yun? Sabihin nyo, thank you Mami Army! Mami Army, tuloy-tuloy ay nagpapasalamat talaga sa suporta po ninyo. At the same time, ang ating pong Committee on Education, Councilor Jerry Harin. Uy, dapat mas pantay yung palakpak. Ayan. At ang ating mga kasama sa LGU at ang mga kasama natin din sa mga religious sector, maraming salamat po sa inyo pong pagdating. Ang ating pong, palakpak na ng wait lang, palakpak ng pinakamaganda kasi supportado niya ang Peace Day natin. Nandito siya, Dr. Rosemary D. Torres. Cavite Province, recognize natin Sir Tony, Ma'am Pin, Ma'am Emily at ang ating mga principal na nandito sa salamat din po sa ating mga principal na naghanda. Lalo na ang mga bata. Our partners from each level Pasasalamat dahil this is a testament that peace is very important to each and every one of us. I agree
with the statement of our Chairman of Education. Sabi niya kanina, ang peace kailangan nagsisimula sa mga mag-aaral, sa mga bata. So, kung lahat po kayo ay naturuan na mahalaga ang kapayapaan, that you will value peace, and then wala po tayong giyera, wala po tayong awayan, wala po tayong alitan. Kung ang bawat isa sa inyo alam ang kahalagahan ng ipinaglaban ng ating pong mga bayani, hindi po tayo makikipag-away. Hindi po mauuna sa atin ang galit. Marie D. Torres, Cecil 5, a round of applause. A pleasant and a blessed afternoon to all of you. Magandang kawit! Na naman, pakita natin sa ating mga mahal na kababayan, mga mahal na kapatid sa Korea na tayo ay masisigla. Very proud na ang kapayapaan ay nangunguna sa ating bansa. Magandang buhay mga kawit, mga kawitenyo! Siyempre pa, unang-una ko pong binabati ang ating pong napakahusay, tunay na ina ng bayan ng Kawit, kung saan ang edukasyon ay binibigyang halaga, binibigyang importansya, kasama ang kapayapaan. Kaya, pasalubungan natin ang palakpakan na may kasamang hiyawan ang ating ina ng Kawit, Honorable Cynthia Aguinaldo. Yan. Siyempre, kasama din po natin, sabi ko nga, isa sa pinaka-the best, pinaka-mahusay sa inyong suporta at pagmamahal sa mga batang mag-aaral ng Kawit at sa mga mag-aaral. Muli, sa mga guro din, palakpakan po natin sila. At sa pagkakataong ito, kasama ko din po ang aking kaagapay sa hirap at ginhawa, ang ating pong, sabi nga, ipinagmamalaki ang ating pangalawang pansangay na tagapamanihala ng mga paral, ladies and gentlemen, Dr. Antonio Faustino Jr. At of course, ang aking hepe, definitely the reason why SDO Cavite Province has been soaring high in all aspects. And that includes peace education. Ladies and gentlemen, Dr. Elpidio Vergado. And our coordinator when it comes to peace paano ginagawa ang mga gawain para sa kapayapaan at gusto nilang sumunod sa distrito ng Kawit, sa yapak ng Kawit. Ano po? Palakpakan po natin. Of course, hindi natin pwedeng hindi batiin ang ating pong mga kapatid from Korea. Nandito po si Jim Lee